Alam mo, may mga bagay talaga sa isang pamilya na mahirap intindihin. Isipin mo, matapos agawin ng sarili mong kapatid ang iyong mapapangasawa, ikaw pa ang sinampal ng nanay mo at sinumbatan ng utang na loob para bang kasalanan pa niyang ipagtanggol ang sarili niyang karangalan. Halika, pakinggan natin kung paano nagsimula ang lahat. Ang musika ay patuloy na tumutugtog mula sa isang pangkat ng mga musikero nang magsimula ang pinakamatinding kahihiyan sa buhay ni Patricia. Nakatayo siya sa gitna ng isang marangyang bulwagan sa isang sikat na hotel sa Makati. Ito ang gabi ng kanyang despedida de soltera, ang tradisyonal na pagdiriwang bago ang kasal na dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Maynila. Ang kanyang suot ay isang puting bestida na idinisenyo pa sa ibang bansa at ang kumikinang na singsing na brilyante sa kanyang daliri ay sumasalamin sa liwanag ng mga naglalakihang aranya. Nakahawak ang mga bisita ng mga baso ng mamahaling alak na kangiti at naghihintay sa mensahe ng mapapangasawa niyang si Richard. Kinuha ni Richard ang mikropono. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng kaba o pag-aalangan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga bisitang naghihintay. Sinabi niya ng may buong pagmamalaki na nagpapasalamat siya sa lahat ng dumalo. Ngunit pagkatapos ng maikling pasasalamat, nagbago ang timpla ng kanyang boses. Sinabi niya ng walang pag-aalinlangan na mayroong isang maliit na pagbabago sa mga plano. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Ibinaba ng mga bisita ang kanilang mga baso. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagtataka. Hinawakan ni Richard ang kamay ng isang babae na nakatayo malapit sa entablado at dahan-dahan itong hinila paakyat sa kanyang tabi. Ang babaeng yon ay walang iba kundi si Luna, ang nakababatang kapatid ni Patricia. Nakasuot si Luna ng isang eleganteng puting damit na tila sinadya upang pantayan ang suot ng kanyang ate. Idineklara ni Richard sa harap ng lahat na ang babaeng tunay niyang mahal at ihaharap sa altar ay hindi si Patricia, kundi si Luna. Nag-umpisa ang masiglang bulungan mula sa mga bisita. Maraming naglabas ng kani-kanilang mga telepono upang ilarawan ang eksena. May ilang mga ginang na nagtakpan ng bibig dahil sa gulat, habang ang iba ay palihim na nagbigay ng mapang-uyam ng ngiti. Hindi makagalaw si Patricia. Tila naging yelo ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya si Richard, ang lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, at pagkatapos ay bumaling ang kanyang paningin kay Luna. Ang kanyang sariling kapatid ay nakayuko, nagkukunwaring umiiyak at nagpupunas ng mga luhang walang katotohanan, ngunit ang pagkakahawak nito sa braso ni Richard ay mahigpit at puno ng pag-angkin. Mula sa gilid lumapit ang ina ni Richard na si Doña Concepcion. Ang ginang ay kilala sa kanyang matalim na dila at mataas na pamantayan. Tiningnan niya si Patricia mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sinabi ni Doña Concepcion na hindi dapat magulat si Patricia. Idinagdag pa ng matanda na ang isang pamilyang tulad nila ay nangangailangan ng isang manugang na masigla, marunong makisama sa lipunan at nakakaunawa sa negosyo. Sa paningin ng ginang, si Patricia ay masyadong seryoso at walang sigla, samantalang si Luna ay tila isang perpektong bulaklak na aakit ng maraming biyaya sa kanilang angkan. Bago pa man makasagot si Patricia, naramdaman niya ang matalim na kurot sa kanyang braso. Ang kanyang sariling ina na si Gloria ay nakatayo na sa kanyang likuran. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang panganay na anak, na hayagang ginawa ng masama, ang tanging inaalala ni Gloria ay ang reputasyon ng kanilang pamilya. Bumulong si Gloria ng mabilis at puno ng diin. Inutusan niya si Patricia na huwag gumawa ng anumang iskandalo. Sinabi niya na sapat na ang kahihiyang natamo nila ngayong gabi at mas mabuting tanggapin na lamang ni Patricia ang kapalaran
Alang-alang sa utang na loob nito sa pamilya at kay Luna na laging sakitin noong bata pa sila. Pilit na itinutulak ni Gloria si Patricia pababa ng entablado upang itago ang kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpaubaya si Patricia. Ang matagal na niyang pagtitimpi ay umabot na sa hangganan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ina mula sa kanyang braso. Tinaas niya ang kanyang baba at tiningnan ng diretso sa mga mata ang mga taong nagtaksil sa kanya. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Walang sigaw ng pagmamakaawa. Ang kanyang dignidad ay nanatiling buo. Hinubad ni Patricia ang kumikinang na singsing mula sa kanyang daliri. Lumapit siya kay Richard na may hawak pang baso ng pulang alak sa isang kamay. Sa isang mabilis ngunit kalkuladong galaw, inihagis ni Patricia ang singsing ng direkta sa loob ng baso ni Richard. Ang pagbagsak ng mabigat na alahas sa loob ng baso ay nagdulot ng malakas na pagtalsik ng mapulang alak. Ang likido ay lumipad sa hangin at dumapo ng tuwiran sa mamahaling puting damit ni Luna. Nagkaroon ng mabilis na kaguluhan. Nagulat si Luna at napaatras habang pilit na pinapagpag ang mantsa ng alak sa kanyang dibdib. Nawala ang kanyang pagkukunwari at napalitan ng galit ang kanyang mukha habang tinitingnan ang nasirang kasuotan. Nagalit si Richard at sinubukang lumapit upang sigawan si Patricia, ngunit tiningnan lamang siya nito ng isang malamig at nakakapasong tingin na nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Sinabi ni Patricia ng may diin at buong kalmado na binabati niya ang dalawa. Idinagdag niya na sana ay masikmura nila ang isa't isa dahil pareho silang gawa sa kasinungalingan. Matapos bitawan ang mga salitang yon, tinalikuran niya ang entablado. Naglakad siya pababa at tinahak ang daan palabas ng bulwagan. Ang mga bisita ay automatikong gumawa ng daan para sa kanya. Kahit na siya ang iniwan ang kanyang paglalakad, ay tila isang reyna na nagpasyang iwanan ng isang kaharian na puno ng mga traidor. Hindi niya nilingon ang mga tawag ng kanyang ina o ang matatalim na tingin ni Doña Concepcion. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang simoy ng hangin sa Maynila ay malamig at tila sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang mga sasakyan sa kalsada ay naguunahan at ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa likod ng bumabagsak na tubig. Wala siyang dalang sasakyan, wala siyang payong, ngunit hindi niya gustong bumalik sa loob. Handa na siyang maglakad sa ilalim ng ulan upang hugasan ang lahat ng dumi ng gabing iyon. Habang ihahakbang na niya ang kanyang paa sa basang kalsada, isang malaking itim na payong ang biglang sumilong sa kanyang ulunan. Tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng simpleng uniforme ng mga manggagawa sa hotel. Ang damit nito ay medyo kupas at ang kanyang mga sapatos ay hindi kumikinang tulad ng sa mga bisita sa loob. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lalim na hindi mo madalas makita. Walang sinabing kahit ano ang lalaki. Inabot lamang nito sa kanya ang isang malinis na bote ng tubig. Tiningnan ni Patricia ang lalaki, naghihintay ng awa o panghuhusga sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakita, kundi isang tahimik na paggalang. Kinuha niya ang bote. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, naramdaman ni Patricia na nakahinga siya ng maluwag. Hindi pa alam ni Patricia sa mga sandaling iyon, ngunit ang tahimik na lalaking ito na kilala bilang Samuel ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago at pagbangon sa kanyang buhay. At ang gabi ng kanyang pinakamatinding pagbagsak ay siya ring magiging gabi ng pagbubukas ng isang bagong kabanata. Ang liwanag ng umaga ay pumasok mula sa siwang ng bintana, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang dilim na bumabalot sa silid ni Patricia. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang telepono na nakapatong sa maliit na mesa ay patuloy na umiilaw dahil sa walang tigil na pagdagsa
ng mga mensahe at abiso. Hindi na niya kailangang basahin ang mga ito upang malaman kung ano ang nilalaman. Kumakalat na ang balita. Ang iskandalo sa naganap na despedida de soltera ay naging usap-usapan na sa buong lipunan. Bago pa man siya makabuo ng plano, para sa araw na yon, isang formal na mensahe sa email ang kanyang natanggap. Galing ito sa Departamento ng Human Resources ng NDI Corporation, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Richard. Ang nilalaman ng mensahe ay diretsahan at walang bakas ng awa. Simula sa araw na ito, tinatanggal na siya sa kanyang posisyon bilang tagapamahala ng mga proyekto. Ginamit nilang dahilan ang sinasabing hindi kanais-nais na pag-uugali na nakasira sa imahe ng pamilya ng tagapangulo. Pagkatapos ng 5 taon ng pag-aalay ng kanyang talino at oras upang palaguin ang kumpanya nila, ganoon na lamang siya kadaling itinapon ni Doña Concepcion. Walang paliwanag, walang pasasalamat. Bumuntong hininga ng malalim si Patricia. Tumayo siya at inayos ang sarili, pinipilit na panatilihin ang kanyang dignidad. Kailangan niyang lumabas ng kwarto at harapin ang kanyang pamilya. Inaasahan niyang magkakaroon ng maayos na pag-uusap, ngunit pagbaba niya sa sala, isang magkaibang eksena ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Luna sa malambot na sofa, komportableng humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. Wala man lang bakas ng pagsisisi o hiya sa mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Sa katunayan, tila may isang munting ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Sa kabilang banda ang kanilang ina na si Gloria ay nagpapabalik-balik sa paglalakad, nakahawak sa kanyang noo at tila problemadong-problemado. Nang makita ni Gloria si Patricia, huminto ito at pinukol siya ng isang matalim na tingin. Sinisi agad ni Gloria si Patricia. Sinabi ng kanyang ina na ang ginawang pagtapon ng alak ni Patricia sa damit ni Luna ay isang malaking kahihiyan na hindi na mabubura. Nag-aalala si Gloria kung ano na lamang ang sasabihin ng kanilang mga kaibigan at ng mga kasapi sa kanilang samahan. Paano na raw nila ihaharap ang kanilang mga mukha sa publiko matapos ang iskandalong iyon? Hindi makapaniwala si Patricia sa kanyang naririnig. Tiningnan niya ang kanyang ina. Sinusubukan hanapin ang kahit kaunting pag-unawa, ngunit ang tanging nakita niya ay pag-aalala para sa imahe ng pamilya. Sinagot ni Patricia ang kanyang ina nang may mahinahon ngunit nanginginig na boses. Ipinaalala niya na siya ang iniwan sa harap ng maraming tao at si Luna na kanyang sariling kapatid ang umagaw sa lalaking malapit na sana niyang pakasalan. Itinanong niya kung bakit ang pagtapon ng alak ang inaalala ni Gloria habang ang kataksilang ginawa sa kanya ay pilit na binabaliwala. Tumayo si Luna at maarte na inilapag ang tasa sa mesa. Lumapit ito kay Patricia, ang mukha ay nagpapanggap na naawa ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sinabi ni Luna na hindi niya sinadyang saktan si Patricia. Ipinaliwanag niya ng may pilit na tamis sa boses na matagal na raw silang may lihim na pagtingin ni Richard sa isa't isa, ngunit natatakot silang aminin ito. Idinagdag pa ni Luna na masyado raw kasing seryoso si Patricia sa trabaho at nakalimutan na kung paano mag-asikaso ng isang lalaki, kaya natural lamang na humanap si Richard ng babaeng mas magbibigay sa kanya ng atensyon. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na ibinaon sa dibdib ni Patricia. Ang kayabangan ni Luna na sinamahan pa ng kawalang katarungan ng kanyang ina ay nagpasiklab ng galit na kanina pa niya pinipigilan. Wala nang saysay ang pagiging mahinahon. Hindi na nag-isip pa si Patricia. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang napakalakas na sampal ang pinakawalan niya ng direkta sa mukha ni Luna. Ang lakas ng pagtama ng palad ni Patricia ay sapat upang ibaling ang mukha ni Luna sa kabilang direksyon. Nawalan ng balanse ang kanyang kapatid at napasubsob sa gilid ng sofa, nakahawak sa pisnging mabilis na namula. Namimilipit ang mukha ni Luna, hindi lamang sa sakit kundi sa gulat. Isang matinis na tili
ang pinakawalan ni Gloria nang makita ang nangyari. Mabilis na tumakbo ang kanilang ina upang alalayan si Luna. Nang matiyak na hindi malubha ang kalagayan ng bunsong anak, galit na hinarap ni Gloria si Patricia. Bumuelo si Gloria at ginantihan si Patricia ng isang mabigat na sampal. Napaatras si Patricia. Naramdaman niya ang init at hapdi sa kanyang sariling pisngi. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang mismong ina niya ang sumampal sa kanya para ipagtanggol ang kapatid na nagtaksil. Nanginig ang boses ni Gloria sa sobrang galit habang dinuduro si Patricia. Sinabihan niya itong walang utang na loob at walang habag. Ibinato ni Gloria sa mukha ni Patricia ang nakaraan kung paanong laging sakitin si Luna noong bata pa ito at muntik nang mamatay. Isinumbat ng ina na bilang nakatatandang kapatid tungkulin ni Patricia na magpaubaya magsakripisyo at ibigay ang lahat ng makakapagpaligaya kay Luna. Ipinaalala ni Gloria na habang buhay na may utang na loob si Patricia sa pamilyang ito dahil siya ang malakas at mas may kakayahan na tahimik ang buong sala. Tanging ang malalim na paghinga ni na Gloria at Luna ang maririnig. Nakatayo si Patricia hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang tumulo, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng tuluyang pagkamulat. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang pamilya ay isang silungan. Naniwala siya na ang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo ay magbibigay sa kanya ng pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang malinaw na katotohanan. Hindi siya itinuring na anak kundi isang anino na ginagamit lamang para pangalagaan ang paboritong si Luna. Tiningnan ni Patricia ang kanyang ina at kapatid. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinabi niya ng buong linaw na tapos na siya sa pagbabayad ng utang na loob na hindi naman dapat sa kanya sinisingil. Ipinahayag niya na kung si Richard ang kabayaran para sa lahat ng sakit ni Luna noong bata pa ito, ay maluwag na niyang ibinibigay ang lalaki sa kanya. Idinagdag ni Patricia na nababagay ang dalawa sa isa't isa dahil pareho silang nabubuhay sa kasinungalingan. Walang lingon-likod na umakyat si Patricia sa kanyang kwarto. Nilabas niya ang isang malaking maleta at mabilis na isinilid ang kanyang mga pinakaimportanteng damit at dokumento. Wala siyang kinuha sa mga mamahaling regalong ibinigay ng kanyang ina o ni Richard. Iniwan niya ang mga alahas, ang mga pampaganda at lahat ng bakas ng kanyang buhay sa mansyong yon. Pagbaba niya ng hagdan bitbit ang maleta, hindi na siya kinausap ni na Gloria at Luna. Nanatili silang nakatingin sa kanya, tila inaasahan na nababalik siya upang humingi ng tawad. Ngunit dire-diretso ang mga hakbang ni Patricia patungo sa malaking pinto. Nang isara niya ang pintuan mula sa labas, alam niyang isinara na rin niya ang kabanata ng kanyang pagiging biktima. Nakatayo siya ngayon sa gilid ng kalsada sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Maynila. Tinanggalan siya ng trabaho, ninakawan ng mapapangasawa at itinakwil ng sariling pamilya. Hawak ang isang maleta at kakaunting ipon sa bangko, siya ay tuluyan ng inalisan ng lahat ng yaman at proteksyon. Subalit habang tinitingnan niya ang nag-uunahang mga sasakyan sa malawak na kalsada, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ngayon, wala na siyang kailangang patunayan sa kahit na kanino. Ang susunod na hakbang na gagawin niya ay para lamang sa kanyang sarili at hindi niya hahayaang magtapos ang kanyang kwento sa pagkatalo. Matapos lisanin ang mansyon ng kanyang pamilya, natagpuan ni Patricia ang kanyang sarili na naglalakad sa mga kalye ng Maynila. Hindi na ito ang mga malilinis at kalyeng may linya ng mga puno sa Makati na nakasanayan niya, kundi ang masisikip at maalikabok na eskinita ng Tondo. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang init ng araw ay mabilis na nagpawis sa kanyang noo, ngunit patuloy lang siya sa paghahanap. Kailangan niya ng trabaho at kailangan niya ito agad bago pa maubos ang kanyang kaunting ipon. Dahil sa impluwensya ni Doña Concepcion,
Lahat ng malalaking kumpanya sa sentro ng negosyo ay biglang nagsarado ng pinto para kay Patricia. Ang kanyang magandang resume ay nawalan ng silbi nang harangin ang kanyang pangalan sa sistema ng mga naghahanap ng trabaho. Kaya naman, naisip niyang maghanap sa mga lugar na hindi abot ng mahabang kamay ng pamilya ni Richard. Matapos ang maghapong paglalakad, nakarating siya sa isang medyo liblib na bahagi ng syudad kung saan nakatayo ang isang luma at tila hindi na gaanong napapansing talyer ng mga kargamento at piyesa ng sasakyan. Ang karatula sa labas ay kumukupas na at tanging Edwin's Logistics and Repair na lamang ang nababasa. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang kalat. May mga tumpok ng mga piyesa na hindi maayos na nakasalansan mga papel ng inventaryo na nakakalat sa ibabaw ng isang lumang mesa at ang amoy ng langis at kalawang ay nanunuot sa hangin. Sa isang sulok nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo habang pilit na kinukwenta ang isang tumpok ng mga resibo na mukhang madumi na. Siya si Edwin ang may-ari ng talyer. Nilapitan ni Patricia ang matanda at magalang na nagtanong kung naghahanap ba sila ng tagapamahala ng mga papeles. Tiningnan siya ni Edwin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pananamit bagaman, medyo lukot na dahil sa paglalakad, ay nagpapakita pa rin ng pino at edukadong pinagmulan. Tumawa ng mahina si Edwin at sinabing ang lugar na yon ay hindi nababagay sa isang binibining katulad niya. Idinagdag pa ng matanda na baka hindi tumagal si Patricia ng kahit isang araw dahil sa dumi at gulo ng kanyang negosyo. Ngunit hindi nagpatinag si Patricia. Ipinaliwanag niya ng mabilis ngunit malinaw kung paano niya aayusin ang sistema ng inventaryo, pabibilisin ang pagpapadala ng mga kargamento at pananatilihing malinis ang mga talaan sa loob lamang ng isang buwan dahil sa desperasyon ng matanda na maayos ang kanyang naluluging negosyo. At sa nakita nitong determinasyon sa mata ni Patricia, napilitan itong pumayag. Ang sweldo ay maliit, ngunit para kay Patricia ito ay isang simula ng kanyang muling pagtayo. Kinabukasan maagang dumating si Patricia sa talyer. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga papel na nakatambak at nagkolekta ng lahat ng impormasyon tungkol sa takbo ng operasyon. Habang abala siya sa paglilinis ng lumang mesa sa isang maliit na opisina na gawa sa kahoy, napansin niya ang isang lalaki sa kabilang bahagi ng talyer. Nakasuot ang lalaki ng isang simpleng t-shirt na may mantsa ng langis at maong na medyo kupas. May hawak itong kagamitan at seryosong kinukumpuni ang makina ng isang lumang truck ng kargamento. Nang tumayo ito, upang punasan ang pawis sa kanyang noo, nakilala siya ni Patricia. Ito ang lalaking nag-abot sa kanya ng payong at tubig sa labas ng hotel noong gabing gumuho ang kanyang mundo. Napatigil si Patricia sa ginagawa. Naglakad siya papalapit sa lalaki, medyo maingat. Nang maramdaman ng lalaki ang kanyang paglapit, lumingon ito. Sinabi ni Patricia na natatandaan niya siya. Binanggit niya ang gabi ng ulan sa labas ng hotel. Inilapag ng lalaki ang hawak nitong kagamitan at pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang malinis na basahan bago ngumiti ng tipid. Nagpakilala ang lalaki bilang Samuel. Sinabi niya ng may mahinahon at malalim na boses na masaya siyang makita na nakatayo ng muli si Patricia. Napansin ni Patricia na ang paraan ng pagsasalita ni Samuel ay iba sa inaasahan niya mula sa isang ordinaryong mekaniko. Mayroon itong kalmadong awtoridad na para bang mas nasanay itong magbigay ng utos kaysa tumanggap nito. Nagtaka si Patricia at tinanong kung matagal na ba itong nagtatrabaho roon. Sumagot si Samuel na paminsan-minsan ay tumutulong siya kay Edwin sa pag-aayos ng mga sasakyan. Hindi na niya ito idinetalye pa at tila umiwas sa mas malalim na usapan. Ngunit sapat na yon upang maramdaman ni Patricia na may isang misteryong bumabalot sa pagkatao ni Samuel. Sa paglipas ng mga linggo, lubusang inilaan ni Patricia ang kanyang sarili sa pagbangon ng talyer.
Ginamit niya ang lahat ng nalalaman niya mula sa kanyang nakaraang trabaho. Inayos niya ang mga ruta ng mga sasakyan para mas makatipid sa gasolina, gumawa ng bagong sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, at tiniyak na bawat transaksyon ay nakatala. Dahan-dahan ang magulong negosyo ni Edwin ay naging maayos. Nagsimulang bumalik ang mga lumang kliyente at mas mabilis na naipapadala ang mga kargamento. Sa mga panahong abala siya, madalas niyang nahuhuli si Samuel na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi ito isang mapanuring tingin, kundi isang masigasig na pagmamasid na para bang pinag-aaralan ng lalaki ang bawat galaw niya. Minsan sa isang mainit na tanghali, habang kumakain sila ng tanghalian sa gilid ng mga nakasalansang gulong, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas masinsinan. Nagbahagi si Patricia ng kanyang plano upang mas palawakin pa ang serbisyo ng talyer ni Edwin sa ibang karatig probinsya. Nakinig ng mabuti si Samuel. Matapos marinig ang buong plano, nagbigay siya ng isang napakatalinong komento tungkol sa logistics at potensyal na mga hadlang sa batas pang negosyo. Ang mga detalyeng binanggit niya ay napakalalim na nagpapakita ng isang pag-unawa sa kalakalan na madalas lamang marinig sa mga sikat na ehekutibo. Sinuri ng mabuti ni Patricia ang mukha ni Samuel at pabirong nagtanong kung siya ba talaga ay isang simpleng mekaniko. Sinabi niyang ang takbo ng isip nito ay mas nababagay sa isang taong namamahala ng isang imperyo, hindi nagkukumpuni ng sirang makina. Bahagyang ngumiti si Samuel. Tumingin ito sa mga dumadaang sasakyan sa labas ng talyer at sumagot na kung minsan mas malinaw mong makikita ang takbo ng mundo kung nakatayo ka sa laylayan kaysa kung nakadungaw ka mula sa itaas. Ang kasagutang iyon ay mas nagpalalim sa pagtataka ni Patricia. Gayunpaman, sa halip na mangamba, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan sa piling ni Samuel. Hindi ito humihingi ng anumang pagpapanggap. Hindi siya nakakaramdam ng presyon na maging perpekto o matugunan ang inaasahan ng ibang tao, isang bagay na palaging pilit ipinapagawa sa kanya ng kanyang ina at ni Richard. Dito sa gitna ng amoy ng langis at ingay ng kalsada, natagpuan ni Patricia ang tunay na respeto. Nakikita ni Samuel ang kanyang halaga hindi sa pamamagitan ng kanyang apelyido o suot na damit, kundi sa kanyang sipag at talino. Sa paglipas ng bawat araw, unti-unting napapalitan ng isang tahimik na ugnayan ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil sa kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang buwan at ang pagbabago sa talyer ni Edwin ay hindi na maitatanggi. Dahil sa pagiging masinop at sa mga bagong estratehiya ni Patricia, dumami ang mga truck na pumaparada upang magkarga ng mga kalakal. Ang dating maalikabok at magulong paligid ay naging isang maayos na pasilidad ng logistics. Pumasok na rin sila sa pagtanggap ng mga padala mula sa mga mas maliliit na negosyante na hindi binibigyan ng pansin ng mga malalaking kumpanya tulad ng NDI Corporation ng pamilya ni Richard. Ang tagumpay na ito, gaano man kaliit sa paningin ng iba, ay hindi nakalampas sa matatalas na mata ng mga taong mula sa nakaraan ni Patricia. Isang mainit na hapon, habang abala si Patricia sa pag-aayos ng mga talaan sa kanyang maliit na opisina, nakaharap ang mismong garahe, isang makinis at mamahaling puting sasakyan ang pumarada mismo sa harapan ng talyer. Ang sasakyan ay tila isang estranghero sa magulo at maingay na eskinita ng lugar na yon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng pinakabagong disenyo ng damit mula sa Europa. Si Luna, nakasuot ito ng malaking salamin sa mata at isang pares ng sapatos na ang halaga ay katumbas marahil ng ilang buwang kita ng buong talyer. Naglakad si Luna, papasok pinapagpag ang kanyang sarili kahit wala naman itong alikabok at tinatakpan ng kanyang ilong dahil sa amoy ng makina. Kasunod niya ang isang tauhan na may dalang isang maliit na kahon. Lumapit si Luna sa mismong mesa ni Patricia, inalis ang kanyang salamin
at nagpakita ng isang ngiting puno ng pagmamayabang. Sinabi ni Luna nang may pag-insulto na balita niya ay nagtatrabaho na raw ang kanyang ate sa isang basurahan, kaya minabuti niyang dalhin ang isang maliit na padala upang makita kung totoo ang mga bali-balita. Idinagdag pa niya na nakakaawa ang kinahinatnan ni Patricia mula sa isang marangyang opisina patungo sa isang lugar na amoy kalawang. Tumingala si Patricia mula sa kanyang binabasang papeles. Nanatiling kalmado ang kanyang muka, walang anumang bakas ng pagkagulat o galit. Maingat niyang inilapag ang kanyang panulat. Sinagot ni Patricia ng malamig na tumatanggap lamang sila ng mga padalang may lehitimong papeles at hindi siya namimigay ng oras para sa mga taong walang ibang ginawa kundi maghanap ng atensyon. Inutusan niya si Luna na iwan ang kahon kung nais itong ipadala o kaya ay umalis na kung wala itong magandang layunin. Nagalit si Luna sa naging tugon ng kanyang kapatid. Inaasahan niyang makikitang miserable at umiiyak si Patricia. Ngunit ang kawalan ng emosyon ng kanyang ate ay lalong nagpainit sa kanyang ulo. Kinuha niya ang kanyang mamahaling pitaka at naglabas ng isang makapal na bungkos ng pera. Sa isang mapanuksong galaw, sinadya niyang bitiwan ng pera. Ang mga perang papel ay nagkalat sa maalikabok na sahig. Sa tinig na puno ng pagmamalaki, sinabi ni Luna na yon ang pabuya niya. Inutusan niya si Patricia na pulutin ang pera dahil alam niyang kailangan ito ng kanyang kapatid ngayon. Sinabi niya na ang mga katulad ni Patricia na walang nagawang tama at nawalan ng lahat ay dapat matutong lumuhod sa mga taong mayroon ng kapangyarihan. Tiningnan ni Patricia ang mga nagkalat na pera sa sahig at pagkatapos ay tiningnan niya si Luna ng diretso sa mata. Ang hangin sa paligid ng opisina ay tila tumigil. Ilang manggagawa sa talyer ang napatigil sa kanilang ginagawa at tahimik na nanonood sa komprontasyon. Sa gilid ng opisina ay mayroong isang timba na puno ng maruming tubig mula sa paglilinis ng grasa sa sahig kanina. Walang anumang pasabi, dahan-dahang tumayo si Patricia, naglakad patungo sa timba at binuhat ito. Napakunot ang noo ni Luna at paatras na nagtanong kung ano ang binabalak ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa siya makaiwas, kalmadong ibinuhos ni Patricia ang kalahati ng laman ng timba nang direkta sa paanan ni Luna. Ang maitim na tubig na may halong langis at dumi ay bumasa sa mamahaling sapatos ni Luna at nag-iwan ng malalaking mantsa sa laylayan ng kanyang puting damit. Ang mga perang nakakalat sa sahig ay nabasa rin at naging putik. Isang matalim na tili ng pagkadismaya at galit ang lumabas sa bibig ni Luna. Tumingin siya sa kanyang mga nasirang sapatos, ang kanyang muka ay namumula sa sobrang inis. Habang nanginginig sa galit, tinawag ni Luna si Patricia na isang halimaw at walang modo. Nagbanta siya na babayaran ni Patricia ang ginawa nitong pagpahiya sa kanya. Walang kakurap-kurap ibinaba ni Patricia ang timba. Itinuro niya ang pinto palabas gamit ang isang determinadong kamay. Sinabi ni Patricia ng may mariin na boses na mas mabuting bitbitin na ni Luna ang kanyang kayabangan palabas ng talyer. Ipinaalala niya na sa lugar na yon, walang pakialam ang mga tao sa kung sinong mayaman ang asawa nito o kung gaano kamahal ang suot nito. Ang huling sinabi ni Patricia bago tumalikod ay umalis na si Luna bago pa niya ibuhos ang natitirang tubig sa mukha nito. Walang nagawa si Luna kundi padabog na lumabas ng opisina dahil sa dulas ng kanyang sapatos na puno ng langis. Muntik pa siyang matumba na nagdulot ng lihim na mga ngiti at mahihinang tawanan mula sa mga manggagawa. Padabog siyang pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinatakbo paalis. Nang makabalik sa tahimik na opisina si Patricia, naramdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na hayagan niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Gamit ang aksyon laban sa pamilyang lagi siyang inaapi. Nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng kalayaan. Habang kinukuha niya ang mop upang linisin ang natirang tubig sa sahig, may napansin siyang isang figura
na nakasandal sa hamba ng pinto. Si Samuel. Nakatayo doon ang lalaki, pinupunasan ng kanyang mga kamay ng tuwalya at sa kanyang mga labi ay may isang manipis, ngunit buong pusong ngiti ng paghanga. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya muna si Patricia na mapansin siya. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, sinabi ni Samuel nang may banayad na tinig na yon, marahil. Ang pinakamagandang pamamaraan ng pagtanggi sa isang pabuya na nakita niya sa buong buhay niya. Napailing si Patricia at sumagot na sumusobra na ang kayabangan ni Luna at kailangan nitong matutunan na hindi lahat ay mabibili ng pera nito. Lumapit si Samuel at marahang inagaw ang mop mula sa kamay ni Patricia. Sinabi niya na siya na ang maglilinis ng sahig at pinaupo niya si Patricia. Habang naglilinis, idinagdag ni Samuel na pagkatapos ng abalang araw, marahil ay kailangan ni Patricia ng isang tahimik na oras para kumain. Inalok niya itong maghapunan sa isang simpleng kainan ng pares at mami sa kanto ng kalye bilang pagdiriwang sa kanyang tapang. Tiningnan ni Patricia ang lalaking nakadamit pang mekaniko na may malalim at kalmadong presensya. Para sa isang taong galing sa mundo ng mararangyang kainan, ang alok na kumain sa tabi ng kalsada ay tila bago. Ngunit sa pagkakataong yon, iyon ang pinakatapat na paanyaya na natanggap niya sa buong buhay niya. Ngumiti si Patricia at tinanggap ang alok. Hindi na niya kailangan ng mga kumikinang na aranya upang makaramdam ng halaga. Sapat na ang atensyon ng isang taong nakakakita ng kanyang tunay na lakas. Hindi nakalimutan ni Luna ang kahihiyang natamo niya sa loob ng talyer. Ang mantsa sa kanyang mamahaling sapatos ay naging mantsa sa kanyang mataas na pagtingin sa sarili. Nang makauwi siya, nag-umiyak siya at nagsumbong sa kanyang asawang si Richard. Ginawa niya ang lahat upang baligtarin ang kwento na siya ay nagmagandang loob lamang na magbigay ng tulong kay Patricia. Ngunit sinuklian siya nito ng kalupitan at pagpapahiya sa harap ng mga manggagawa. Ang kayabangan ni Richard ay mas lalong nasugatan nang malaman niya na imbes na bumagsak at magmakaawa si Patricia ay nakatayo pa rin at lumalaban. Bilang isang lalaking nasanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya gamit ang pera at impluwensya, hindi niya matanggap na ang babaeng iniwan niya ay hindi nawasak ng tuluyan. Ipinasya ni Richard na gamitin ang buong puwersa ng koneksyon ng NDI Corporation upang turuan ng matinding leksyon si Patricia at ang talyer ni Edwin na kumukupkup dito. Sa loob lamang ng 3 araw naramdaman agad ng Edwin's Logistics and Repair ang epekto ng galit ni Richard. Pumasok si Patricia sa opisina isang umaga at natagpuan si Edwin na nakaupo nakasapo sa kanyang ulo habang nasa harap niya ang 3 sunod-sunod na sulat. Lahat ito ay mula sa kanilang pinakamalalaking kliyente, mga kumpanyang nagdadala ng mga materyales sa paggawa ng bahay. Ang mensahe ng mga sulat ay pare-pareho tinatapos na nila ang kanilang kontrata sa talyer ni Edwin nang walang malinaw na paliwanag. Kahit pa maayos ang naging serbisyo ng talyer sa mga nakalipas na buwan, halos maiyak si Edwin habang sinasabi na ito na ang katapusan ng kanyang negosyo. Sinabi niya na walang kliyente ang lalapit sa kanila kung ang kalaban nila ay isang malaking pamilya na kumokontrol sa merkado. Nakonsensya si Patricia. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit nadamay ang inosenteng matanda na tumulong sa kanya noong wala siyang matakbuhan. Humingi ng tawad si Patricia at pinangakuan niya si Edwin na gagawin niya ang lahat upang hanapan ng solusyon ng problema kahit kailanganin niyang maglakad sa bawat tindahan sa Maynila upang humanap ng mga bagong kliyenteng hindi takot kay Richard gagawin niya ito. Ngunit hindi tumigil doon ang pang-aapi. Pagsapit ng hapon habang nag-aayos sila ng isang mahalagang kargamento na dapat maihatid bago maggabi, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maitim na sando at may mga naglalakihang katawan ang biglang dumating sa harap ng talyer. Sila ay mga kilalang manggugulo sa lugar na yon, mga binayaran upang maghasik ng takot.
Ang pinuno ng grupo ay may dalang bakal na tubo at nag-umpisang pagbabasagi ng ilang lumang pyesa ng sasakyan na nakatambak sa labas. Pilit nilang hinaharangan ang kaisa-isang truck ng talyer na lalabas sana para maghatid ng kalakal. Nagtangkang lumapit ang mga manggagawa ni Edwin, ngunit umatras sila nang magsimulang magbanta ang mga lalaki. Matapang na lumabas si Patricia mula sa opisina. Pilit niyang pinalalayas ang mga manggugulo. Sa kalagitnaan ng gulo, nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan tulad ng isang bagyong mabilis na namuo. Sinubukan ng mga lalaki na kaladkarin ang mga kahon ng kargamento na nakapatong sa likod ng truck upang itapon sa maputik na kalsada. Alam ni Patricia na kapag nasira ang mga produkto tuluyan nang malulugi ang talyer. Walang pag-aalangan, tumakbo siya patungo sa likod ng truck at ginamit ang kanyang sariling katawan upang harangan ang mga kahon. Nabasa siya ng ulan mula ulo hanggang paa, ngunit nakakapit siya ng mahigpit sa mga kargamento at galit na tinitigan ang mga lalaki. Ang pinuno ng grupo ay lumapit at itinaas ang kamay nito upang itulak si Patricia ng malakas. Pumikit si Patricia naghihintay sa pagbagsak, ngunit walang kamay na tumama sa kanya. Isang malaking braso ang pumigil sa kamay ng manggugulo. Pagdilat ni Patricia, nakita niya si Samuel. Nakatayo ang lalaki sa harap niya. Basa ng ulan ng t-shirt at buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang nakakapasong lamig na tila kayang pumatay gamit lamang ang tingin. Ang pagkakahawak ni Samuel sa pulso ng manggugulo ay napakahigpit, kaya't makikita ang pamumutla ng kamay ng lalaki dahil sa sakit. Binitawan ni Samuel ang salita ng napakahina ngunit puno ng diin. Sinabi niya na binibigyan niya sila ng 5 segundo upang lisanin ang lugar na yon at huwag nang babalik kailanman dahil kung hindi na sila makakalakad palabas. Nakaramdam ng labis na takot ang pinuno ng mga manggugulo dahil sa awtoridad na nanggagaling kay Samuel. Isang tingin lamang mula sa tahimik na mekaniko ay sapat na upang mapagtanto niyang hindi ito isang ordinaryong tao. Sabay-sabay na umatras ang mga manggugulo at mabilis na nagtakbuhan palayo sa talyer. Bumaling si Samuel kay Patricia na nanginginig sa lamig at pagod. Maingat niyang kinuha ang isang lumang jacket mula sa loob ng truck at ipinatong ito sa mga balikat ni Patricia upang bigyan siya ng init. Inalalayan niya itong pumasok sa loob ng maliit na opisina habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. Nang gabing iyon, habang abala si Patricia sa pag-aayos ng sarili at panatag, nang natutulog si Edwin sa likod na natili si Samuel sa labas ng opisina. Nakatayo siya sa ilalim ng madilim na silong malayo sa pandinig ng sinuman at kinuha ang kanyang telepono. Tumawag siya sa isang numero. Nang may sumagot mula sa kabilang linya, ang tono ng boses ni Samuel ay nagbago. Nawala ang pagiging simpleng mekaniko at lumitaw ang pagiging isang makapangyarihang pinuno ng negosyo. Nag-utos si Samuel sa taong kausap niya na alamin kung sino ang nagbayad sa mga manggugulo at kung aling kumpanya ang biglaang kumansela ng kontrata sa talyer ni Edwin. Idinagdag niya na gusto niyang mabili ng kanyang kumpanya ang mga utang ng mga kliyenteng iyon bago sumikat ang araw at ibalik ang mga kontrata sa talyer ng doble ang halaga. Ang kanyang huling utos ay tiyaking walang makakaalam ng kanyang pagkakakilanlan hanggat hindi pa niya sinasabi. Pagkatapos ng maikling tawag, itinago niya ang telepono at bumalik sa loob. Naabutan niya si Patricia na nakaupo, yakap-yakap ang sarili. Lumapit si Samuel at umupo sa tapat niya. Walang mga salitang nagpalitan sa unang mga minuto. Tanging ang pagpatak ng ulan sa yero ang maririnig. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Samuel. Puno ng katapatan at lalim ang kanyang boses. Sinabi niya na nakita niya kung paano lumaban si Patricia ng mag-isa mula nang iwan siya sa entablado hanggang sa pagdepensa sa mga kargamento kanina. Napagtanto daw niya na hindi dapat lumalaban nang mag-isa ang isang babaeng may ganoong katapangan.
Tumingala si Patricia nagtataka sa biglaang seryosong tono ng usapan. Nagpatuloy si Samuel, nakatingin ng tuwiran sa mga mata ni Patricia. Sinabi niya na gusto niya itong pakasalan. Hindi niya maibibigay ang mga naglalakihang aranya o ang pagkilala ng mataas na lipunan sa ngayon. Ngunit ipinangako niya sa ibabaw ng lahat ng bagay na ibibigay niya ang 2 bagay na ipinagkait sa kanya ng mga taong mula sa kanyang nakaraan ang katapatan at ang buong pusong paggalang. Ang alok na yon ay hindi naglalaman ng mga matatamis na tula o nakaluluhod na drama. Isa itong taimtim na kasunduan na inialok sa ilalim ng isang tumutulong bubong. Para kay Patricia ang mga salita ni Samuel ay mas mabigat at mas tunay kaysa sa 5 taon ng mga kasinungalingan ni Richard. Sa unang pagkakataon, hindi siya pinipilit na maging perpekto o magsakripisyo. Siya ay inaalok ng isang kalasag. Habang ang bagyo ay patuloy na nananalasa sa labas, tumango si Patricia at tahimik na tinanggap ang alok ni Samuel. Ito ang simula ng pag-iisang dibdib ng 2 taong natagpuan ng tunay na halaga ng isa't isa sa gitna ng pagkasira. Isang tahimik na umaga ng Martes sa Maynila. Wala ni isang periodista ang nag-abang, walang mga ilaw ng kamera na nakakabulag, at lalong walang mga kotseng napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak. Sa labas ng isang lumang gusali ng Tondo City Hall, nakatayo si Patricia. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng bestidang puti na binili niya sa isang karaniwang pamilihan noong nakaraang araw. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at walang anumang mamahaling alahas sa kanyang katawan maliban sa isang manipis na pilak na kwintas na paborito niya. Sa kabila ng kapayakan, may isang uri ng liwanag sa kanyang mukha na matagal na niyang hindi naramdaman ng kapayapaan. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Samuel. Nakasuot ang lalaki ng isang malinis na puting barong na mukhang bago, ngunit halatang hindi galing sa isang kilalang mananahi. Ang kanyang sapatos ay malinis at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit nagpapahiwatig ng matinding kasiguruhan. Si Edwin ang nagsilbing kaisa-isang saksi nila, nakangiti habang may hawak na isang maliit na sobre na naglalaman ng mga papeles. Pumasok sila sa isang maliit na opisina kung saan naghihintay ang isang hukom. Ang seremonya ng sibil na kasal ay tumagal lamang ng hindi hihigit sa 15 minuto. Ang mga salitang binigkas ay payak na pag-amin ng pananagutan sa batas. Walang musika, walang mahahabang talumpati, at walang nagpapanggap na umiiyak sa gilid. Ngunit nang magkaharap na sina Patricia at Samuel upang magpalitan ng mga simpleng singsing, tumingin si Samuel sa mga mata ng kanyang mapapangasawa. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan at lalim, na tila sinasabing simula sa araw na ito, walang sino man ang maaaring manakit kay Patricia nang hindi dumadaan sa kanya. Isinuot ni Samuel ang singsing sa daliri ni Patricia at tahimik na sinabi na kailanman ay hindi niya hahayaang maramdaman nitong nag-iisa siya. Nang ibalik ni Patricia ang singsing sa daliri ni Samuel, isang tapat na luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa kanyang mata. Ito ang luhang hindi niya nailuha noon nang alukin siya ng kasal ni Richard sa ilalim ng kumikinang na mga aranya. Dito sa isang maalikabok na opisina ng gobyerno, natagpuan niya ang tunay na halaga ng pagiging mag-asawa. Habang nagaganap ang tahimik na pag-iisang dibdib na ito, isang magkabilang mundo ang nagaganap sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa pinakasikat na katedral sa Makati, abala ang lahat para sa kasal ng taon. Ang daan patungo sa simbahan ay hinarangan para lamang sa mga bisita ni Richard at Luna. Ang katedral ay napuno ng libu-libong mga puting rosas na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Ang mga bisita ay binubuo ng mga senador, mga sikat na personalidad at mga bilyonaryo. Nakatayo si Luna sa harap ng malaking pintuan ng simbahan, nakasuot ng isang napakahabang gown na may mga nakakabit na maliliit na brilyante na kumikinang
sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Hawak niya ang isang pumpon ng mga bulaklak na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Nakamit na niya ang pinakamataas na uri ng tagumpay na maaari niyang makuha ang maagaw, ang posisyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Naglakad siya patungo sa altar kung saan naghihintay si Richard na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sa unang tingin, tila sila ang perpektong larawan ng isang kwentong pag-ibig. Ngunit ang kasinungalingan ay laging may kakayahang lumabas kahit sa pinakamagandang okasyon. Nang matapos ang seremonya at lumipat na ang lahat sa isang grandiosong hotel para sa piging nagsimulang maramdaman ni Luna ang lamig ng mundong pinasok niya. Habang naglilibot sila sa mga mesa upang bumati, naramdaman ni Luna na ang mga ngiti ng mga kaibigan ni Richard ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Minsan nang magpaalam si Richard upang makipag-usap sa ilang mga kasosyo sa negosyo, pasikretong sinundan siya ni Luna. Nakatago siya sa likod ng isang malaking palamuting bulaklak nang marinig niya ang usapan ni Richard at ng kanyang mga kaibigan. Tinanong ng isang lalaki kung bakit tuluyan nang ibinasura ni Richard si Patricia, gayong alam ng lahat sa sirkulo nila na si Patricia ang utak sa likod ng ilang matagumpay na proyekto ng NDI Corporation. Tumawa lamang si Richard at sinagot ng walang paggalang na si Patricia ay masyadong seryoso at mahirap kontrolin, habang ang pamilya nito at si Luna ay madaling mabili dahil sa kanilang pagkauhaw sa yaman at katayuan sa lipunan. Idinagdag pa ni Richard na ang kasal na yon ay isa lamang magandang palabas upang pagtakpan ng issue at palawakin ang kanyang impluensya sa mga taong mahilig sa drama. Nanikip ang dibdib ni Luna sa kanyang narinig. Ang akala niyang pagmamahal na inagaw niya ay hindi pala pagmamahal, kundi isang panggagamit. Tiningnan niya ang kanyang asawa na kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga mayayamang lalaki at napagtanto niyang ang kanyang korona bilang asawa ay isang posisyon lamang ng pagpapasunod. Para siyang isang magandang manika na binili ni Richard. Kinagabihan, habang patuloy ang magarbong piging at sayawan sa Makati, tahimik na nagluto si Patricia ng simpleng hapunan sa isang maliit na inuupahang apartment na nahanap nila ni Samuel malapit sa talyer ni Edwin. Ito ay isang pangkaraniwang bahay na may iisang kwarto at maliit na kusina, ngunit napakalinis at maaliwalas. Habang naghahanda ng pagkain, lumapit si Samuel mula sa likuran at marahang niyakap si Patricia sa baywang. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at tinanong kung masaya ba ang kanyang bagong asawa sa simpleng buhay na ibinigay niya ngayong araw. Tumingin si Patricia sa maliit ngunit mainit na kusina, sa mga pinggan na inayos nila ng magkasama at sa lalaking nakayakap sa kanya ng may buong paggalang. Sumagot si Patricia ng may purong kagalakan. Sinabi niya na sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na kaligtasan. Wala siyang kailangang patunayan at wala siyang kailangang ipag-alala na may aagaw ng kanyang pwesto. Ngumiti si Samuel at hinalikan ang noo ni Patricia. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, naramdaman ni Samuel ang isang matinding determinasyon. Kung alam lamang ni Patricia na ang lalaking pinili niyang pakasalan nang walang anumang hinihinging yaman ay ang mismong lalaking may kakayahang bumili ng buong hotel kung saan nagdiriwang sina Richard. Ngunit para sa gabing iyon, pinili ni Samuel na manatili muna sa anino ng kanyang pagiging simpleng mekaniko. Darating ang tamang panahon para ilantad ang kanyang kapangyarihan. At sa oras na mangyari iyon, wawasakin niya ang sinumang nagtangkang tumapak sa dignidad ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ilang buwan matapos ang tahimik nilang kasal, nagpatuloy ang buhay para kina Patricia at Samuel sa loob ng talyer. Ang Edwin's Logistics and Repair ay hindi na isang maliit na garahe na amoy kalawang. Sa pamamahala ni Patricia, naging maayos ang paglabas
at pagpasok ng mga kargamento. Dumami ang mga kliyente mula sa iba't ibang probinsya at nakapagdagdag pa sila ng 2 bagong truck. Ang maliit na kita ay unti-unting lumago na nagbigay ng sapat na ginhawa kay Edwin. Ngunit ang ganitong klaseng tagumpay, kahit gaano kaliit sa paningin ng mga bilyonaryo, ay isang malaking insulto para sa NDI Corporation. Para kay Richard at sa kanyang inang si Doña Concepcion, ang katotohanang nakatayong muli si Patricia at masayang namumuhay nang walang bahid ng pagsisisi ay isang hamon sa kanilang kapangyarihan. Kailangan nilang lipulin ang anumang bakas ng pagbangon nito upang patunayan na sila ang nasusunod sa mundong iyon. Nagsimula ang panibagong atake isang maaliwalas na umaga ng Biyernes. Kasalukuyang nagpapakarga ng mga asero si Patricia sa isa sa mga truck nang mapansin niya ang pagdating ng 3 itim na sasakyan na pumarada sa labas ng talyer. Mula sa pinakamalaking sasakyan, lumabas si Doña Concepcion. Mayroon itong kasamang 2 lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan na tila mga abogado at ilang matitikas na gwardya. Natigilan ang mga manggagawa sa talyer. Lumabas si Edwin mula sa maliit na opisina at agad na kinabahan nang makita ang mga bisita. Hinarap ni Patricia si Doña Concepcion nang may tuwid na tindig at walang bakas ng pagkasindak. Sinabi ni Patricia na wala silang naka-schedule na anumang kargamento para sa NDA Corporation, kaya itinanong niya kung ano ang sadya ng ginang. Tumingin si Doña Concepcion sa paligid ng talyer at bahagyang tinakpan ang kanyang ilong, tila nandidiri sa amoy ng lugar. Tiningnan niya si Patricia nang may mapang-uyam ng ngiti. Sumagot ang ginang na hindi siya pumunta roon para magpadala ng kahit ano. Pumunta siya upang paalisin ang mga squatter sa lupaing na ngayon ay pag-aari na ng kanilang kumpanya. Napakunot ang noo ni Patricia. Lumingon siya kay Edwin na biglang namutla. Mabilis na nagpaliwanag ang abogado ng ginang. Inilabas nito ang isang makapal na folder at inilatag ang mga dokumento. Ipinakita ng abogado na binili na ng NDI Corporation ang buong bloke ng lupang kinatutayuan ng talyer at ng mga kalapit na istruktura upang pagtayuan ng isang bagong sentro ng pamilihan. Idinagdag ng abogado na binibigyan nila ng eksaktong 3 araw sina Edwin at Patricia upang lisanin ang lugar at tanggalin ang lahat ng kanilang gamit. Kung hindi sila aalis, ng kusa gagamit ang kumpanya ng puwersa upang gibain ang pasilidad nang walang anumang bayad pinsala. Sinubukan ni Edwin na magmakaawa. Nilapitan niya ang ginang at sinabing mahigit 20 taon na siyang umuupa sa lugar na yon at mayroon pa siyang natitirang kontrata sa tunay na may-ari ng lupa. Ngunit hindi siya pinansin ni Doña Concepcion. Sa halip tumingin muli ang ginang kay Patricia. Ininsulto ni Doña Concepcion si Patricia na sinasabing sayang ang pilit nitong pagpapanggap na matalino dahil sa huli ay pupulutin pa rin ito sa lansangan. Sinabi niya na ang mga taong mababa ang antas ay dapat matutong tumanggap ng pagkatalo at wag nang subukang lumaban sa mga higante. Bilang pandagdag sa kanyang pang-aapi, dumura ng bahagya si Doña Concepcion sa mismong sahig na nasa paanan ni Patricia. Isang lantad at tahasang pambabastos. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Patricia, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang nag-aapoy na determinasyon. Maingat niyang kinuha ang dokumento mula sa kamay ng abogado. Tiningnan niya ito ng mabilis. At pagkatapos ng walang anumang pag-aalinlangan, pinunit niya ang mga papel sa harap mismo ni Doña Concepcion. Napaatras ang ginang sa gulat at galit. Nagbanta ang isa sa mga gwardya na susugod, ngunit itinaas ni Patricia ang kanyang kamay upang patigilin ito. Sinabi ni Patricia nang may napakalamig at matatag na boses na magkita na lamang sila sa korte. Idinagdag niya na hindi niya isusuko ang kabuhayan ng mga inosenteng manggagawa para lamang pagbigyan ng kasakiman ng isang pamilyang ang tanging yaman ay pera at walang natitirang dignidad. Inutusan niya ang ginang
at ang mga kasama nito nalisanin ang pribadong pag-aari dahil hindi pa tapos ang laban. Umiling si Doña Concepcion at galit na nagbanta bago tuluyang sumakay sa kanyang kotse. Nang umalis ang mga sasakyan, bumalot ang matinding pangamba sa talyer. Napaupo si Edwin sa isang gulong tulala at nawawalan ng pag-asa. Nilapitan siya ni Patricia upang alalayan, kahit pa sa loob-loob niya ay hindi rin niya alam kung paano lalabanan ang 1 bilyong pisong kumpanya. Sa kabilang dulo ng talyer nakatayo si Samuel. Nakita niya at narinig ang buong nangyari. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na parang sa isang mekaniko, kundi tila sa isang hari na naghahanda para sa digmaan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tahimik ngunit nakapangingilabot na kapangyarihan. Tiningnan niya ang mga pinunit na papel sa sahig at pagkatapos ay tiningnan niya ang pagod na mukha ng kanyang asawa. Pinunasan niya ng kanyang hinlalaki ang kaunting alikabok sa pisngi ni Patricia. Sinabi ni Samuel ng buong hinahon na ito na ang huling pagkakataon na mapipilitan si Patricia na umiyak o mangamba dahil sa pamilyang iyon. Sinabihan niya ang asawa na ipagpatuloy ang trabaho at huwag pansinin ang pinalugit na 3 araw dahil siya na mismo ang bahalang sumagot sa NDI Corporation. Nagtaka si Patricia. Tinanong niya kung paano lalabanan ng isang simpleng mekanikong tulad niya ang mga pinakamalalaking abogado ng bansa. Ngumiti ng bahagya si Samuel, ngunit hindi umabot ang nangiti sa kanyang mga mata. Sumagot siya na kung minsan ang mga higante sa ibabaw ng lupa ay hindi alam na nakatayo sila sa ibabaw ng nag-aapoy na bulkan. At idinagdag niya na oras na upang ituro sa mga nang-aapi kung sino ang tunay na may hawak ng mundo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Patricia sa kanilang maliit na bahay, tahimik na lumabas si Samuel sa balkonahe at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang pangunahing ahente sa pananalapi. Iniutos niya na bilhin ng palihim ang lahat ng natitirang mga malalaking utang at obligasyon ng NDI Corporation sa mga bangko. Inutusan din niya ang kanyang pangkat na i-freeze o pigilan ang lahat ng mga padala ng kalakal at materyales sa paggawa na dumadaan sa kanilang mga pandaigdigang ruta para sa mga proyekto ng NDI. Sa huli, ipinag-utos niya na ipadala ang pinakamakapangyarihang imbitasyon para sa kanyang sariling pagkakakilanlan dahil oras na upang bumalik ang tunay na tagapangulo ng holdings mula sa kanyang pagtatago. Ang digmaan ay magsisimula hindi sa mga papeles, kundi sa mismong harapan ng matataas na lipunan ng Maynila. 3 araw matapos ang pagbabanta ni Doña Concepcion sa talyer, isang malaking kaganapan ang gumising sa alta sosyedad ng Maynila. Isang eksklusibong hapunan ang inorganisa ng pinakamakapangyarihang kalipunan ng mga negosyante sa buong bansa. Ang dahilan ng pagtitipon ay upang salubungin ang pagbabalik ng tagapangulo ng holdings, ang higanteng kumpanya na kumukontrol sa halos lahat ng logistics at malalaking pamumuhunan sa pananalapi sa Asya. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang hitsura ng misteryosong bilyonaryo na ito dahil matagal na itong namumuhay sa ibang bansa at nagpapadala lamang ng mga kinatawan. Kasama sa mga sabik na sabik dumalo ay ang pamilya ni Richard. Para kay Doña Concepcion at Richard ang gabing iyon ay isang napakahalagang pagkakataon. Nagsisimula na silang makaramdam ng matinding kakulangan sa pondo. Sa hindi malamang dahilan, ilang mga bangko ang biglaang tumanggi na magbigay sa kanila ng panibagong pautang at ang pagpapadala ng kanilang mga materyales ay nakakaranas ng matinding pagkaantala. Ang kaisa-isang paraan upang maisalba ang NDI Corporation ay ang makakuha ng pabor mula sa tagapangulo ng holdings. Dumating sina Richard Luna at Doña Concepcion sa Marangyang Hotel sa Makati
na nakasuot ng kanilang pinakamagarbong damit. Kumikinang si Luna sa kanyang asul na gown, umaasang ang kanyang kagandahan ay makakatulong upang mapansin sila ng mga mahahalagang tao. Pumasok sila sa malaking bulwagan na napapalamutian ng libu-libong kristal at agad na nakisalamuha sa iba pang mga negosyante. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Patricia sa harap ng maliit na salamin sa kanilang apartment. Nakasuot siya ng isang napakagandang itim na gown. Ang tela ay simpleng bumabagsak, ngunit perpektong nakadisenyo sa kanyang katawan. Wala itong labis na palamuti, ngunit ang kalidad nito ay halatang nagkakahalaga ng malaki. Ito ay ipinadala sa kanya kanina pang umaga, kasama ng isang simpleng mensahe mula kay Samuel na magtiwala lamang at sumama sa kanya ngayong gabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Samuel. Hindi makapaniwala si Patricia sa kanyang nakita. Wala na ang lalaking may suot na t-shirt na amoy langis at kupas na maong. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng pinong-pinong itim na suit. Ang pagkakatahi ng damit ay nagpapakita ng labis na karangyaan at awtoridad. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang tahimik ngunit nakakikilabot na kapangyarihan. Tila hindi ito ang mekanikong naglilinis ng mga kalawang sa talyer ni Edwin, kundi isang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Lumapit si Samuel, kinuha ang kamay ni Patricia at marahang hinalikan ang likod nito. Sinabi niya na napakaganda ni Patricia ngayong gabi at handa na silang umalis upang dumalo sa isang napakahalagang pagtitipon. Tinanong ni Patricia kung saan sila pupunta at kung paano nakakuha si Samuel ng ganoong klaseng kasuotan. Ngumiti lamang si Samuel at sinabing malalaman din niya ang lahat at ipinangako nito na walang sino man ang mangangahas na saktan siya ngayong gabi. Sumakay sila sa isang naghihintay na itim na sasakyan na pinagbuksan ng isang unipormadong trooper. Pagdating nila sa hotel sa Makati, hindi sila dumaan sa pangunahing pintuan kung saan nag-uunahan ang mga panauhin. Sa halip pumasok sila sa isang pribadong pasukan na binabantayan ng mga armadong tauhan. Nang makita si Samuel, agad na yumuko ang mga bantay at nagbigay ng daan. Lalo lamang nadagdagan ang pagkalito at pagkamangha ni Patricia. Sa loob ng malaking bulwagan, nag-aalok na ng pasasalamat ang host ng kaganapan, isang kilalang senador. Ipinaalam niya sa mga bisita na paparating na ang hinihintay nilang lahat. Naging tahimik ang buong bulwagan kabilang sina Richard Luna at Doña Concepcion na pilit umuupo sa pinakamalapit na mesa upang magpapansin. Bumukas ang malaking dobleng pinto sa harap ng entablado. Pumasok ang isang lalaki at isang babae, nakakawit ang braso ng babae sa lalaki. Dahan-dahang naglakad sina Samuel at Patricia patungo sa gitna. Ang mga mata ng lahat ay napakos sa kanila. Sa simula, walang nakakilala sa lalaking may malamig at matalim na paningin. Ngunit nang makita ng mga pangunahing ehekutibo ng mga bangko at malalaking kumpanya ang kanyang mukha, sabay-sabay silang tumayo at yumuko bilang pagbibigay galang. Nang mapadako ang paningin ni Richard Luna at Doña Concepcion sa papasok na mag-asawa, tila huminto ang pagtibok ng kanilang mga puso. Napakunot ang noo ni Richard at napatayo. Tinuro niya si Patricia at mabilis na nag-utos sa mga gwardya ng hotel na paalisin ang dalawang iyon. Sinigaw niya na isang malaking pagkakamali ang pagpasok ng isang tagapamahala ng lumang talyer at ng kanyang asawang mekaniko sa pinaka-eksklusibong pagtitipon sa Maynila. Sinabi pa niya na hindi dapat nababahiran ng dumi ang ganitong klaseng marangyang okasyon. Natahimik ang buong bulwagan dahil sa ginawang pagkwestiyon ni Richard. Ngunit walang kahit isang gwardya ang gumalaw para sundin siya. Sa halip lumapit ang senador na nag-oorganisa ng kaganapan patungo kay Samuel. Yumuko ang senador at magalang na kinamayan ng lalaki. Idineklara niya sa pamamagitan ng mikropono ang opisyal na pagbati
sa nag-iisang may-ari at tagapangulo ng holdings, si Ginoong Samuel. Ang pahayag na yon ay umaling-awngaw sa buong kwarto na parang isang bombang sumabog ng walang ingay. Ang lahat ng mga negosyante na kanina pa nakangiti ay biglang nabalot ng kaba. Pinagpapawisan ng malamig si Richard. Bumagsak pabalik sa upuan si Doña Concepcion habang nakahawak sa kanyang dibdib. Namutla si Luna hanggang sa mukha siyang isang estatwa na nawalan ng buhay. Ang lalaking pinagtatawanan nila, ang lalaking inaakala nilang isang hamak na manggagawa, ay ang mismong bilyonaryong kailangan nilang lumuhod para lamang maisalba ang kanilang naluluging kumpanya. Tumingin si Patricia kay Samuel, ang lalaking kanyang piniling pakasalan nang walang anumang kapalit. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit hindi ito natakot sa 3 araw na palugit, kung bakit nito kayang pahintuin ang mga armadong manggugulo sa isang salita lamang. Ang lalaking naging kalasag niya sa gitna ng ulan ay ang mismong hari ng industriyang yon. Hindi inalis ni Samuel ang pagkakakawit ng braso ni Patricia. Hinarap niya ang buong bulwagan ng may dignidad at awtoridad. Tumingin siya ng tuwiran kay Richard at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng pinakamatinding porma ng paghatol. Sinabi ni Samuel ng malinaw at buong diin na naririto siya kasama ang kanyang asawang si Patricia at umaasa siyang simula sa gabing ito, malalaman ng lahat kung paano ibigay ang tamang paggalang sa babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso at ng kalahati ng kanyang imperyo. Sa loob ng napakaraming taon, inakala ni na Richard at Luna na nanalo sila nang ipahiya nila si Patricia. Ngunit sa ilalim ng mga aranya ng gabing iyon, naramdaman nila na ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa pandaraya, kundi sa tahimik na kapangyarihan ng isang taong hindi kailanman nawalan ng dignidad. At iyon pa lamang ang simula ng tunay nilang pagbabayad. Ang gabi ng pagpapakilala kay Samuel bilang tagapangulo ng holdings ay naging isang napakalaking sunog na kumalat sa buong mundo ang negosyo. Kinaumagahan walang ibang laman ang mga pahayagan at balita sa telebisyon, kundi ang kwento ng misteryosong bilyonaryo at ang kanyang asawa. Mabilis na nagkabit-kabit ang mga piraso ng kwento kung paanong hinamak si Patricia sa sarili nitong kasalan, kung paanong itinakwil siya ng kanyang pamilya, at kung paanong ang tahimik na lalaking nagligtas sa kanya ay ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Ang opinyon ng publiko ay mabilis na bumaliktad. Ang dating tinatawag na talunan ay naging isang reyna. Ngunit ang tunay na bagyo ay hindi nangyari sa media, kundi sa loob ng mga matataas na gusali ng NDI Corporation. Pumasok si Richard sa kanyang opisina na may bigat sa bawat hakbang. Ang mga empleyado na dati ay bumabati sa kanya nang may paggalang ay umiiwas ngayon ng tingin, may mga takot at panghuhusga sa kanilang mga mata. Sa loob ng silid-pulungan, naghihintay ang buong lupon ng mga direktor, kabilang na si Doña Concepcion na halatang hindi nakatulog buong gabi. Ang pulong ay mabilis at walang awa. Isang-isang iniulat ng mga pinuno ng iba't ibang departamento ang kanilang sitwasyon. Ang lahat ng mga bangko ay humihingi ng agarang pagbabayad ng kanilang mga utang. Ang lahat ng mga padala ng materyales na galing sa ibang bansa ay biglang ipinatigil sa mga pantalan. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga pinakamalaking namumuhunan sa kanilang kumpanya na may koneksyon sa holdings ni Samuel ay sabay-sabay na nagbenta ng kanilang mga bahagi sa merkado. Sa loob lamang ng isang araw ang halaga ng NDI Corporation sa pamilihan ng sapi ay bumagsak ng halos 70%. Ang imperyong pinaghirapan nilang itayo sa loob ng 50 taon ay gumuho sa isang kisap mata. Walang nagawa si Richard kundi maupo at pakinggan ang hatol ng mga kasosyo. Tinanggalan siya ng posisyon bilang pangulo at pinalitan ng isang pansamantalang komite upang subukang isalba ang anumang natitira sa kumpanya. Si Doña Concepcion na hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari ay biglang napahawak sa kanyang dibdib.
Nahihirapan siyang huminga at ang kanyang muka ay namutla. Nawalan siya ng malay at bumagsak mula sa kanyang upuan. Isang matinding kaguluhan ang naganap habang itinakbo ng mga tauhan ang matanda sa ospital. Naiwan si Richard sa loob ng silid-pulungan nakatingin sa kawalan habang unti-unting lumalabas ang ibang mga direktor na tila iniiwan na siya sa kanyang pagbagsak. Pagdating niya sa kanilang marangyang bahay, naabutan niya si Luna na nag-iimpake ng kanyang mga alahas at mamahaling damit sa isang malaking maleta. Nang tanungin ni Richard kung ano ang ginagawa nito, sumagot si Luna na kailangan nilang lumayo at magtago dahil sa kahihiyan. Sa pagkakataong yon, tuluyan nang nawala ang lahat ng pagpipigil ni Richard. Ang lalaking minsang nagmukhang perpekto sa harap ng alta sosyedad ay naging isang halimaw na puno ng galit. Lumapit siya kay Luna at marahas na hinawakan ang braso nito. Sinisi niya si Luna sa lahat ng nangyari. Sinigawan niya ito na kung hindi dahil sa kanyang pagiging isang mga agaw, hindi sana sila nagkaroon ng kaaway na may kakayahang wasakin sila. Tinawag niya si Luna na isang makamandag na ahas na nagdala ng kamalasan sa kanilang pamilya. Sinubukan ni Luna naman laban. Sinabi niyang pareho lamang silang may kasalanan. Ngunit sa sobrang galit na wala sa sarili si Richard, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Luna at nagsimulang higpitan ang pagkakasakal dito. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa takot habang pilit na humihingi ng tulong. Bago pa tuluyang mangyari ang mas malala, nakawala si Luna at tumakbo palabas ng bahay, sumisigaw at umiiyak. Ang perpektong kasal ay nagtapos sa isang marahas na paghihiwalay. Sa kabilang banda sa tahanan ng pamilya ni Patricia, naghahari ang matinding katahimikan at pagsisisi. Nakaupo si Gloria sa sala, nakatingin sa isang lumang litrato ng dalawa niyang anak na magkasama noong bata pa sila. Dumating si Luna umiiyak at may mga pasa sa braso at nagsumbong sa kanyang ina. Sa halip na makahanap ng awa, isang matalim na tingin ng pagkadismaya ang sumalubong sa kanya mula kay Gloria. Sinabi ni Gloria na ito na ang karma nila. Masyado silang naging sakim sa yaman at kapangyarihan, kaya ngayon ay nawala sa kanila ang lahat. Napagtanto ni Gloria na ang tunay na yaman ng kanilang pamilya ay si Patricia ang anak, na palagi nilang isinasantabi at ginagawang sakripisyo para sa kapakanan ng paboritong si Luna. Dala ng matinding desperasyon, nagpa siya ang mag-ina na gawin ang huling bagay na kanilang may isip. Pumunta sila sa pinakasikat na villa sa Forbes Park, kung saan nakatira ngayon sina Patricia at Samuel. Hinarangan sila ng mga gwardya sa malaking tarangkahan, ngunit nang malaman ni Patricia na naroon ang kanyang ina at kapatid, pinahintulutan niya silang pumasok. Pagdating sa harap ng malaking pintuan ng mansyon, lumuhod si Gloria. Umiiyak siyang nagmakaawa kay Patricia na patawarin sila. Ipinaalala niya ang kanilang pagiging magkadugo at ang utang na loob na dapat ay mayroon si Patricia bilang isang anak. Nakiusap siyang gamitin ni Patricia ang impluwensya ni Samuel upang kahit paano ay maisalba ang negosyo ni na Richard o kaya naman ay bigyan sila ng tulong pinansyal. Sumunod na lumuhod si Luna, nakayuko at humihingi ng tawad. Nakatayo si Patricia sa tuktok ng hagdanan, nakatingin sa dalawang babaeng minsang naging pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang mga luha at pagmamakaawa nila ay hindi na kayang burahin ang sakit ng maraming taon ng pag-aapi. Dahan-dahang nagsalita si Patricia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. Sinabi niya na ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya ay matagal na niyang binayaran mula sa pagpapabaya sa sarili niyang pangarap para kay Luna hanggang sa pagtitiis sa mga panlalait. Ipinahayag niya na tapos na ang lahat ng iyon. Hindi niya sila sisingilin sa mga kasalanan nila, ngunit hindi rin niya sila tutulungan. Simula sa araw na yon, kailangan na nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa,
tulad ng ginawa niya nang iwanan nila siyang mag-isa sa ilalim ng ulan. Pagkatapos niyang magsalita, marahan niyang ipinasara sa mga katulong ang malaking pinto. Naiwan sa labas sina Gloria at Luna, nakaluhod pa rin sa sahig habang unti-unting nauunawaan ang kahulugan ng tunay na kawalan. Nang pumasok si Patricia sa loob, sinalubong siya ni Samuel. Inilagay nito ang kanyang braso sa balikat ni Patricia at marahang hinaplos ito. Tumingala si Patricia sa kanyang asawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan. At sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa Maynila ay nagpatuloy sa pag-ihip, ngunit ibang-iba na ang mga kwentong dala nito. Ang pagbagsak ng NDI Corporation ay naging isang babala sa lahat ng mga negosyante. Ang kapangyarihan na itinayo sa kasakiman ay kasing rupok ng isang bahay na gawa sa buhangin. Si Richard, matapos mawala ang lahat ng kanyang yaman at impluensya, ay naiulat na lumipat sa ibang bansa upang takasan ang kanyang mga pinagkakautangan at ang kahihiyan. Si Doña Concepcion ay nanatiling nasa ospital, nakikipaglaban sa sakit na pinalala ng biglaang pagkawala ng kanilang imperyo. Sina Gloria at Luna naman ay napilitang ibenta ang kanilang mansyon at mamuhay sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Napilitan si Luna na maghanap ng trabaho sa isang karaniwang kumpanya kung saan naramdaman niya sa unang pagkakataon kung gaano kahirap ang buhay na walang pribilehiyo. Si Gloria naman ay natutong mabuhay ng simple malayo sa mga samahan ng alta sosyedad na matagal niyang inalagaan. Paminsan-minsan, sinusubukan niyang tawagan si Patricia, ngunit hindi upang humingi ng pera, kundi upang mangamusta na lamang isang maliit na hakbang tungo sa pagsisisi. Samantala, isang bagong pangalan ang umusbong sa mundo ng logistics sa Pilipinas. Ang dating Edwin's Logistics and Repair ay lumago at naging Kaagapay Logistics, isa sa pinakamatatag at pinagkakatiwalaang kumpanya sa bansa. Ang nasa likod ng operasyon nito ay walang iba kundi si Patricia, na ngayon ay isa ng iginagalang na pangalawang pangulo ng kumpanya, kasama si Edwin bilang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, kundi isang pinuno na may talino at puso. Isang maaliwalas na hapon nakatayo si Patricia sa pinakamataas na palapag ng bago nilang gusali. Mula sa malaking bintana, kitang-kita niya ang paglabas-masok ng mga truck na may tatak ng kaagapay bitbit ang mga kalakal na mag-uugnay sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang dating pangarap na itinayo niya sa gitna ng dumi at langis ay naging isang matayog na katotohanan. Lumapit sa kanya si Samuel mula sa likuran at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Patricia. Nakasuot ang lalaki ng isang simpleng polo shirt at pantalon, malayo sa kinang ng kanyang pagiging tagapangulo. Para sa kanya, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kasuotan, kundi sa kakayahang maging simple sa kabila ng lahat ng yaman. Tumingin sila sa tanawin ng syudad. Sa malayo nakikita nila ang dating gusali ng NDI Corporation na ngayon ay pag-aari na ng ibang kumpanya. Tinanong ni Patricia ang kanyang asawa kung ano ang pakiramdam nito na siya ang dahilan ng pagbagsak ng isang dating higante. Sumagot si Samuel nang may malalim na pag-iisip. Sinabi niya na hindi niya kailanman hinangad na sirain ang sinuman. Ang tanging ginawa niya ay tanggalin ang mga kasinungalingan at hayaang ang katotohanan ang magbagsak sa mga huwad na pundasyon. Idinagdag niya na ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang hustisya ang nagbibigay ng kapayapaan. Tumingala si Patricia sa kanyang asawa. Sa loob ng halos 1 taon na pagsasama, mas lalo niyang nakilala ang lalaking ito. Isang taong may kakayahang kontrolin ang merkado ng buong mundo, ngunit mas pinipiling umuwi sa kanilang tahanan upang magluto ng hapunan kasama niya.
Isang taong kayang bilhin ang lahat, ngunit ang tanging yaman na kanyang ipinagmamalaki ay ang pagmamahal at paggalang na meron sila para sa isa't isa. Niyakap ni Patricia si Samuel. Nagpasalamat siya, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan na ibinigay nito sa kanya, kundi dahil sa pagtitiwala nito sa kanya noong mga panahong maging siya ay hindi na nagtitiwala sa kanyang sarili. Sinabi niya na itinuro ni Samuel sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpapatumba sa iba, kundi sa kakayahang tumayo ng paulit-ulit pagkatapos madapa. Sa gabing iyon, hindi sila umuwi sa kanilang malaking villa sa Forbes Park. Sa halip dinala ni Samuel si Patricia sa isang lugar na mas mahalaga sa kanilang dalawa. Nagpunta sila sa isang maliit na kainan ng pares sa kanto, ang mismong lugar kung saan niya unang inalok si Patricia ng hapunan. Umupo sila sa mga simpleng upuang plastik sa ilalim ng ilaw ng isang nag-iisang bumbilya. Kumain sila habang pinagmamasdan ang mga ordinaryong taong dumadaan, ang mga sasakyang nag-uunahan at ang simpleng takbo ng buhay. Habang kumakain, sinabi ni Samuel na ito ang kanyang paboritong lugar. Dahil dito, sa gitna ng ingay at usok, natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan na hindi niya nahanap sa mga mararangyang pagtitipon sa buong mundo. Isang babaeng hindi tumitingin sa kanyang pitaka, kundi sa kanyang puso. Nakangiting tumingin si Patricia sa mga mata ng kanyang asawa. Naintindihan niya na ang pinakamalaking paghihiganti pala ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway. Ang pinakamalaking paghihiganti ay ang mabuhay ng isang buhay na masaya-payapa at puno ng tunay na pagmamahal, isang buhay na kailanman ay hindi nila makakamit. Ang kwento ni Patricia ay hindi nagtapos sa pag-upo sa isang trono ng ginto. Nagtapos ito sa isang tahimik na gabi sa isang simpleng kainan kasama ang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman sa bawat tibok ng isang pusong may dignidad. Ang kanyang pagbangon ay naging isang alamat hindi dahil sa yaman na kanyang nakuha, kundi dahil sa katahimikan ng kanyang tagumpay.